Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, yung issue ngayon. Pag-usapan natin ngayon mga kababayan, yung ethics complaint laban kay JB Ejercito. Kasi siya chairman ng ethics committee. Pinailan ng ethics complaint. Bakit na niya, Mr. Maravillas, pinailan ng ethics complaint yung chairman ng Committee on Ethics sa Senado? Unethical kasi yung ginawa niya. Neglect of duty. Yan o, ethics complaint file versus JB Ejercito for alleged neglect of duty. Abogado yung nag-file sa kanya ng ethics complaint. Si Attorney Marvin Asiron. Paano niya, Mr. Maravillas, uusan? Yung chairman na mismo, yung pinala ng ethics complaint. O, di ba? Kunin muna natin yung kwento. Inignore daw kasi yung final niya na reklamo laban kay Senator Francis Chis Escudero for 109 days, inupuan. Yan man talaga po ang Senado. Nasisira yung reputasyon. Kampi-kampi yan. Di ba po? Magkakasama kasi. Mga kababayan. Magbabarkada. Yan o. The complaint was in relation to the 30 million campaign donation from Lawrence Lubiano, owner of Centerways Construction. Sabi po ng complainant, today we filed an ethics complaint against Senator JB Ejercito, the Ethics Committee Chairman, for willfully failing to do his constitutional duty, sabi po ni Atty. Asiron. In a Viber message, Ejercito confirmed receipt of the complaint. Ang rason ni JB Ejercito, the committee niya is not yet fully constituted and therefore cannot hold meetings or conduct hearings at this time, adding that its membership has yet to be formally manifested and completed. In addition, the Senate has been in the midst of budget deliberation in the bicameral conference committee over the past months, which left no opportunity for matter to be read at plenary. Ejercito assured that the Ethics Committee will convene and hear pending cases once it is fully constituted and when the session resumes, and that the said cases will be heard in order of filing. Nainis na mga kababayan yung complainant. Siya na yung finailan ng ethics complaint, mga kababayan, yung mismo ng chairman. Lalo yan di uusad. Kaya lang siyempre, constitutional mandate. Baka lalong lumala, mga kababayan. Sa legal practice kasi, mga kababayan, sa ating pagkakaalam, ang unang hakbang sa due process, docketing. Kapag walang docket, walang proseso. Kapag walang proseso, walang hustisya. Loging-logi ang taong bayan pag ganyan, mga kababayan. Masyado na importante yung reklamo laban kay Chis Escudero, yung donation na 30 million pesos, campaign fund, remember? Mula sa kontraktor na inamin mismo by boss. Sa tingin kasi ng complainant, conflict of interest ito. Kasi kontraktor, yung donor, government contractor. So, ito ay factual, sapat na factual question sa ethics inquiry kapag kasi ang isang public official, mga kababayan, ay tumanggap ng campaign donation mula sa government contractor, may legitimate na public interest na siya sa atin kung may conflict of interest, mga kababayan. So ang tamang sagot sa ganitong aligasyon dapat investigasyon. Tama po. So ang depensa, paliwanag ni JB Ejercito, hindi daw fully constituted yung committee. Hindi operational, walang quorum. Cases will be handled in order, filed kapag operational na. So sa surface, mga kababayan, parang procedural yung kanyang paliwanag. Pero dito po pumapasok yung constitutional problem. Kasi po yung unang-una, yung institutional duty, yung institutional duty, mga kababayan, cannot be suspended. Ang Ethics Committee is not an optional body. Permanent mechanism ito ng Senado para sa accountability po. Kung hindi pa po,
fully constituted, obligasyon po ng leadership na buuhin ito. Tama po. Hindi po pwedeng gawing palusot o dahilan ang internal structuring para hindi gumalaw ang isang formal complaint, mga kababayan. Saka, ang pag-assign ng case number at pag-acknowledge ng filing po ministerial acts, 109 days na po yung lumipas, na walang anumang administrative movement, talagang kapabayaan. So may legitimate question na kung matutupad ba yung mandato. Tama po. So ngayon ang tanong, bakit mga kababayan kailangan natin pukpukin ang Senado? Kasi po mapanganib ang ganitong uri ng president, pwede palang patulugin na lang. So ito po ay magiging selective activation of accountability. Kasi po, kung ang ethics committee ay gumagalaw depende sa political climate, nawawala po yung predictability ng rule of law. Saka magkakaroon tayo ng perception of institutional shielding. Ang hindi pag-aksyon, mga kababayan, iisipin na pinoproteksyonan kasi. Tama? Kasi kasama, magbabarkada sila sa Senado. So dito, mga kababayan, mawawalan ng tiwala yung ating mga mamamayan. Magkakaroon po ng erosion of public trust. Yun ang consequences niyan. Kapag ang Senado mismo ay hindi kumikilos, hindi agarang kumikilos sa ethics complaint laban sa sariling miyembro, so paano ito magiging moral check sa iba pang sangay ng ating gobyerno? Di ba? So, iisipin ng mga mamamayang Filipino, kino-cover up ninyo, pinoproteksyonan ninyo kasi kasama nga. Masisira yung ating institusyon na dati nang nasira, mga kababayan, sa pinagagawa ng Senado doon sa impeachment complaint. Hindi natuloy yung trial kay Sara Duterte. Di ba? Pero in fairness po, yung reklamo kay Sara Duterte, mga kababayan, umaandar na siya sa iba't ibang forum. Tama? May scrutiny, may hearing, may mga dokumentong sinusuri, may financial trail na pinag-usapan. Ano man ang political view, ang mahalaga po ay umaandar po yung proseso. So kung ang prinsipyo po ay hayaan ng proseso dapat consistent ito, mga kababayan. Kung may aligasyon ng plunder, conflict of interest, misuse of funds laban sa kahit kanino man, ang sagot ay pareho. Umuusad ang investigasyon. Yun dapat. Equal protection is not selective application po. So going back dito sa mandato ng mga senador, may mandato sila to act on it. Bilang chairman ng Ethics Committee, may fiduciary si JB Ejercito sa institusyon, hindi po sa kapwa niya senador. Ang loyalty dapat, mga kababayan, ay sa ating konstitusyon, saka sa integrity ng Senado. Kapag may formal na complaint, ang obligasyon ay dapat i-docket, i-evaluate, i-activate yung proseso, hindi tulugan, upuan, palipasin na lang ang panahon. Tulad niyan, mga kababayan, 109 days na. So may punto, may rason kung bakit hindi na makatiis si Atty. Aceron, nag-file na ng reklamo, ethics complaint laban sa chairman ng Ethics Committee. You see? Sa rule of law po, hindi pinipili ang investigasyon. Dapat umusad ang ethics complaint laban kay Chis Escudero kasi may nag-file ng reklamo. Sa ating demokratikong bansa, ang hustisya po, hindi dapat marunong pumili. Tama po, mga kababayan? Kasi kung may lakas ng loob po, may lakas ng loob tayo na paandarin ang kaso laban sa mga ilang kurakot, dapat may parehong lakas tayo ng loob na paandarin ang hustisya laban sa ating mismong kakampi. Ganon, mga kababayan. Ngayon, idagdag ko na lang ito na napakagandang balita kasi, mga kababayan, na papakinabangan lalo na ng ating mga farmers, yung mga matatanda na at disabled. Yan report ng inquiry po. 3,000 pesos monthly pension for elder, disabled farmers post. Yan
A 3,000 monthly pension along with social protection for elderly, disabled, and indigent farmers is being pushed in the House of Representatives para daw masiguro ang dissenting standard of living lang para po sa kanila. Habang sila ay tumatanda, under House Bill number 7663 filed by late Representative Ferdinand Martin Romualdez and Tingog Representative Yeda Marie Romualdez, Andrew Julian, and Jude Asidre, qualified small farmers would be entitled to a monthly non-contributory pension and basic life and disability insurance for those not covered by the government service insurance system or social security system. Non-contributory, hindi kailangan nilang mag-contribute. Bibigyan sila ng buwan ng pensyon, 3,000 pesos. Ito yung dati kong dinidiscuss nasa mainstream tayo. Kasi sabi ko, bakit yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa pribado, may pensyon, pero yung mga nagtatrabaho sa sakahan, yung mga farmers natin, na siyang nagpapakain ng mga Filipino. Di ba po? Kung walang farmers, hindi tayo kakain po. Walang isasaing tayong bigas. Kung hindi sa kanila, bakit sila walang pensyon? Diba? Napaka-unfair, sabi ko, yung mga discussion ko noong panahon. At least man lang, sabi ko, halimbawa, December, may 13-month pay. Yung iba nga, 14-month pay. May isang sakong bigas pa para sa mga government workers. Christmas bonus. Bakit yung mga magsasaka, walang bonus? Buti na lang naisip mga kababayan ni dating Speaker Martin Romualdez at mga kasama niya sa Tingog Party List mag-file ng ganitong uri ng bill sa Kongreso. Napakaganda. 3,000 monthly pension para dito sa mga matatanda na at disabled. Kasi siyempre, dahil sa katandaan nila, di na makalakad, mayroon man lang sila magagamit na pera. May pension sila. Mga kababayan, napakagandang proposal. Sabi ni Martin, the creation of a pension program for qualified elderly farmers is crucial for providing financial security, reducing poverty, and ensuring a decent standard of living in their later years, as they are often considered among the poorest in society with limited access to formal consistent income. Sabi po niya. Itong si Martin, mga kababayan, sana ito yung tumakbong pangulo eh. Di ba? Brilliant siya. At tulad ng ating Pangulong Bongbong, may puso siya para sa mga maralita, sa mga ordinary Filipinos, sa mga magsasaka. Di ba po? Because many farmers face low variable income and often work past traditional retirement age due to financial necessity, pensions offer guaranteed regular income source, reducing their dependence on family members or the need to sell of assets to cover living expenses. Paliwanag mga kababayan ni Martin. If enacted, the Department of Agriculture, in coordination with the DSWD and Philippine Crop Insurance Corporation, will be tasked with the implementation of farmers' pension program. Napakaganda mga kababayan na panukalang batas. Tapos, kasama pa mga kababayan, sabi dito sa balita, yung 3,000 monthly pension and basic life and disability insurance para sa mga farmers not covered by SSS or GSIS. So sabi dito, the DA shall allow direct beneficiary or household member claims through accredited banks, cooperative, or remittance center. The envisioned basic life insurance shall amount to 50,000 pesos, while accident and disability assistance is set at up to 20,000 pesos per claim. O di ba, napakagandang napakagandang panukalang batas mga kababayan. Sana ma-approve agad para mapakinabangan ng ating mga maralitang magsasaka. Di ba po? Tapos, di ba, patay na si dating speaker, Judy Benicia. Nagbigay pugay din po si Martin Romualdez sa dating speaker. Yan, Romualdez nagbigay pugay kay ex-speaker Judy Benicia
Yan siya. At tinawag itong tagapagbuklod at Global Filipino. Ayon kay, kay Romualdez, sa loob ng 5 termino ni De Benicia bilang speaker, naging tunay na plataporma ang Kamara para marinig ang boses ng bawat Filipino. Tinatag din ito ang Rainbow Coalition na nagbibigay diin ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng partido, rehiyon at paniniwala. Tinukoy ni Romualdez ang papel ni De Benicia sa pagsusulong ng interfaith dialogue at pakikipag-ugnayan sa pandaigdigang komunidad kabilang ang mga inisyatiba sa United Nations para sa kapayapaan at pagkakaunawaan ng iba't ibang pananampalataya. Sabi ni Romualdez, si Speaker Joe ay nagtayo ng mga tulay, nagbuklod-buklod ng magkakaiba at nag-iwan ng pamana na magtatagal lampas pa sa kanyang panahon. 5 times na naging speaker, mga kababayan, si Jody B. Siya yung longest serving speaker po. Magaling na politiko si Jody Benicia. Ang asawa niya, taga rito sa amin, taga Kamalig, si Manay Gina De Benicia. Kaya lang tumakbo siya sa pagkapangulo, Vice President si GMA. Ang nanalo po si ERAP, hindi nanalo si Jody B. Ngayon, sa isa pang importanteng balita, mga kababayan, na gusto kong ibigay sa inyo, ito po yung interview kay Batangas Representative Jinky Luistro, Chairman Committee ng House Justice Panel. So sabi dito sa balita, as reported ng DCMM, si House Justice Panel Chairwoman Jinky Luistro list down the 5 new requirements to fast-track the impeachment process in the House of Representatives. She noted none of the 3 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte used the express lane or second mode of impeachment. Para may update po tayo sa impeachment complaint filed laban kay Sara Duterte. Naman po usad naman ito na mapupunta. Yung ginawa natin sa impeachment complaint against President Marcos, ganyan din po ba yung ruta nito? Hihimayin din in form, in substance, pagbubutuhan, the same process. You will remember, Alvin, no? Si Alvin El Chico, the second, interview. and even the third, yung final kahapon, Opo. against the Vice President, were all filed under the first mode. This is by private individuals endorsed by House members. Correct. So to your question, same procedure po ba ang mangyayari? Yes, and as to when mag-start ang Justice Committee, kung kailan po ito i-refer ng plenary sa ating komite. In other words, hanggat wala pong referral ang plenary nitong mga impeachment complaints na ito papunta sa Justice Committee, the Justice Committee cannot take any action on the said complaints. Okay. So ganun pala yung proseso, no? Pero kakayanin pong aksyonan ito bago yung break. Kasi may break somewhere in March, di ba? Nakalimutan ko na naman i-check kung kailan eksakto yung break. Alam ko may break eh. May Holy Week break dyan eh, somewhere. Yes, I understand. Nakalimutan ni We have a break. Jinky, This is one Luistro. thing na kailangan din nating liwanagin, no? Because the Honorable Supreme Court has, with its recent resolution, the January 28, 2026 resolution, changed the definition of session day for purposes of impeachment, di ba? It does not necessarily follow the practice of the legislature when we speak about session day, no? Under the new definition, session day is equivalent to a calendar day so long as the House of Representatives holds session. Ang question, Alvin, paano pag nag-recess? Kaya nga. Di walang session, di ba? So how do we count now the number of session days, no? And even the Justice Committee, I agree, is affected by that decision, by that definition, because we are bound to finish the proceedings before the Justice Committee without going beyond the period of 60 session days, no? Dapat sa nalolooban ng 6 na po na session days, makapag-submit kami
sa plenary ng report with respect to the impeachment proceedings. Alvin. Kaya nga po, so paano kayang gagawing diskarte? Or the other way, hindi ba pwedeng yung one-third, di ba may ganyang mode din? Is it possible, Congresswoman, na mag-shift sa ganung mode? Or pag nasimulan mo na yung ganitong mode, nakatali ka na dyan? Tama ka doon, Alvin, no? It's either magkaroon ng transmittal to Senate via one-third or ma-refer sa Justice Committee kung alin ang mauna. Because these are the two ways of initiating an impeachment complaint. Either the plenary via one-third vote at least of all the members of the House would transmit the impeachment complaint to the Senate directly, or yung impeachment complaints would be referred by the plenary to the Justice Committee. Pero ipaalala natin, Alvin, even that second mode, the one-third vote or signature of at least all the members of the House, ay marami ng requirements ngayon under the decision and the subsequent resolution Pinahirap of the Supreme po Court. yung proseso. Ito pong kung tawagin natin for the past Pinahirap ng impeachment Supreme Court. processes, ay express lane is not that express anymore. Mhm. Sapagkat ayon po sa Supreme Wala Court, nang express number lane one, po. dapat nakalakip ng ebidensya. Number two, dapat sufficient ang evidence to support the impeachment complaint. Number three, dapat mag-issue ng notice to the respondent, and the respondent should be given time to answer. Number four, the physical copy of the complaint along with the evidence should be given to the individual members at the time of the approval of the impeachment complaint in the plenary. And of course, no, number five, we should give ample time to the individual members to assess, Yeah. study the impeachment complaint along with the evidence before they arrive to their respective judgment. Itong limang ito, So, magkakaroon Alvin, na parang are mini trial na formalities sa that need to Congress. be observed before transmitting the impeachment complaint Imbes yung to trial the sa Senado. Senate, no? So, Ganon in effect mga kababayan yung mangyayari. But anyway, sige lang, tuloy lang mga kababayan para mapakinggan na rin natin ang mga ebidensya, mapag-usapan na sa Kongreso mismo at malaman ng ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? So yun po mga kababayan yung mga developments ngayon.